Day, buntis ako. Ano? Oo, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Magkakaanak na tayo, Hindi Jojo. ako naniniwala na ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Sinong ama ng dinadala mo? Sino? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano bang nakain mo? At bigla mo akong niyaya dito sa Baguio. Hindi naman summer ngayon Para naman mawala ang stress natin paminsan-minsan. Mag-relax naman tayo. Sa bagay, tama ka dyan. Pareho tayong nagtatrabaho. Pero alam mo, kahit napapagod ka sa pagtatrabaho maganda ka pa rin, Tina. Talaga, sweetheart? Oo. At kapag ganyan na nagkagiti ka, lalo akong naiinap sa'yo. Walang-wala talaga. Nakatalo-talo sa'yo. Wala nang hihigit pa sa'yo. Bukod sa maganda ka, ugoy pa ng pait. Binobola mo na ako niyan Bakit? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Ito ang sinasabi ko. Napakaganda mo. Talaga? Oo. Kaya nga mahal na mahal kita Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Kung mahal na mahal mo ako, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako niyayaya ng kasal? Sweetheart, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kapirasong papel lang, yung marriage certificate na yan. Hindi Nakasulat sa Biblia na sagrado ang pagsasama kung kinasal ang dalawang nagmamahalan. Kasalanan ang ginagawa nating pagsasama na walang basbas. Pero hindi ba mas kasalanan ng ginagawa ng karamihan? Ikakasal sa araw niya tapos biglang-bigla maghihiwalay. Grabe ka naman. Wala namang ganyan. Anong wala? Tingnan mo nga yung mga ilang artista niyan. O kahit hindi artista. Kinasal sa taong ito. Tapos sa susunod na taon, naghihiwalay na. At ito pa magkasintahan ng halos 10 taon. Pagkatapos ng kinasal, 4 na buwan lang. Nagkakahiwalay na. Paano yan? Paano magpapaliwanag yan? Hindi ba magsalita ka? Payos din yan Oo nga, pero hindi naman lahat. Iba pa rin pag kinasal ang dalawang magkasintahan. Pero ako alam mo, kung ako lang, gugustuhin ko na yung hindi na tayo kakasal pero nagsasama tayong maayos. Matagal na magsasama. Kaysa naman ikakasal nga tayo, pero maghihiwalay din naman. Kinabukasan. Paano yan? Kaya mas maganda nga itong magsasama lang muna tayo. Mano po, Daddy? Pagpalain ka ng poong may kapalan, anak. Mabuti naman na nadalaw mo kami ng mami mo. Dinalhan ko lamang kayo ni Mami ng pagkain sa buong linggo, Dad. Ay, nako. Ang anak ko talaga, kahit kailan ay hindi nakakalipot. Pero anak, hindi pa naman namin nauubos ng inay mo ang binigay mong pera noong isang araw. Dad, allowance niyo po yun. Pambili niyo ng damit niyo o kaya sapatos. Kung anong gusto niyo. Itong ibibigay ko sa inyo ay pagkain para hindi kayo magutom. Kahit papaano naman, nairaraos namin ang ibinibigay mo sa amin ng inay mo. Ang inaalala ko ay ikaw. Ako po? Bakit po? Ikaw, baka hindi ka nakakaipon dahil kabilagang iniintindi mo. Daddy,
Huwag niyo akong intindihin. May maganda po akong trabaho. Maganda rin ang sweldo. Siya nga pala. Nasaan na si Mami? Ay, nako. Palagay ko, nakikiumbong na naman sa mga kagaya niyang Martes. Ang Mami talaga, Hindi na maalis-alis ang pagiging chismosa. Hayaan mo na't wala naman siyang ibang pinagsasabihan ng mga naririnig niyang chismis kundi ako lang. Naku, pati pala kayo, chismoso na rin. Anong chismoso? Sinasarili lang namin ng mami mo ang naririnig naming chismis. At hindi na namin yun ikinikwento pa sa iba. Teka nga pala, ano ba yung mga dala mo? Akin na nga at nang mailagay ko na sa ref. Kung saan-saan napupunta ang usapan Happy birthday. Ay nako, mabuti naman at pinagbigyan mo ang imbitasyon ko ngayong kaarawan ko. Siyempre naman, pwede ko bang kalimutan yun birthday mo. Ito palang regalo mo. Wow! Ito yung paborito kong pabango Sino bigay nito sa'yo? Baka mag-anak mong galing abroad, no? Binili ko yan. Para sa'yo. Kasi yan yung paborito mo na pabango. Naksa, best friend talaga kita. Birthday mo, alam nga naman hindi kita bigyan ng regalo. Paano? Hindi na ako magtatagal. Binigay ko lamang sa'yo yung regalo ko na yan, ha? Naku, maraming salamat na hindi mo pagkalimot sa birthday ko. Siyempre, magkaibigan tayo, di ba? Kaya, Best friend pa ka mo. mabuti pa siguro umpisa na natin yung kainan. Alam mo, gutom na ako May Nako. mga bisita ka pa Oo darating. ba? Oo, nakahanda na. Nakahanda na lahat ng mga paborito mong pagkain. Inihanda ko para sa'yo. Ano pang hinihintay natin? Kain na na! Kain na! Anong sinabi ng anak ko? Hindi na ako lalabas ng bahay. Anong gagawin ko dito sa loob ng bahay? Para hindi ka iitim. Tingnan mo nga yung balat mo. Ang itim-itim mo na. Ang itim-itim mo na. Sobra ka namang magsalita. Talagang ganito ang balat ko, Morena. Bakit kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Katwiran naman kami ng anak mo. May katwiran. Ang sabihin ninyo, ayaw nyo lang akong sumaya. Anong ayaw ka naming sumaya? Pwede ba yun? Ang amin lamang ng anak mo, baka magkasakit ka. Pati nga yung anak mo, nag-aal na. Paano naman kasing hindi mag-alala yon? Nagsusumbong ka sa kanya. Paano hindi ko mababanggit sa kanya na wala ka dito sa bahay? Sa tuwing tumatawag, nasa labas ka. Tinatanong ka nga ng anak mo kung nasaan ka dahil gusto kang kausapin. Siyempre, kung sasabihin kong maghihintay siya dahil tatawagin kita. Siyempre, tinatanong ko kung bakit kailangan maghintay siya. Kaya ko sinabing nasa labas ka. Kaya hindi mo maialis na sasabihin kung magkakasakit ka dahil nga sa init ng araw ngayon. Baka mahit-stroke ka. Malakas ang katawan ko at wala akong sakit. Wala kang ang sakit. Pero sa ginagawa mo, hindi ka lang iitig, kundi magkakasakit ka pa. Ay nako, ano ba naman ito? Kung kailan nasari, saka naman nasira ng musuti ko. Mabuti na lamang at mekaniko kong kaibigan ko. Siya na rin yung magdadala ng motorbike ko mamayang gabi. Ay hirap talaga pag walang sasakyan Aabutin ka ng siyam-siyam bago ka makauwi. Pare, anong ginagawa mong mag-isa dito? Pare, ikaw pala. Nagkaroon ng kaunting problema yung motorbike ko Kaya, dinala ko sa talyer. Halika na. Pauwi na rin ako Nako, salamat kung gano'n pare. Kanina pa nga ako naghihintay ng masasakyan ko rito pero laging punuan Nagmagaling yan. At hindi mo kasabang misis mo. Taling kami nitong pension ko na may itong tricycle sa lobby niya. Pinakilala sa akin. Ganun ba? Pare, ang kwintas mo, ang ganda naman At sa tingin ko, 24K yan. Siguradong ba yan, pare? Magkano bang bili mo?
Sa baba ng sahod ko makakabili ba ako ng ganito kamahal na kwintas pare? Ibig mong sabihin may nagbigay sa'yo? Sino? Utol mong nasa abroad? Hindi ang kuya ko ang nasa abroad ang nagbigay nito pare. May sariling pamilya ng utol ko eh. Si Delia ang nagbigay nito sa akin. Ano? Nobyo mo pa rin ang nagbigay sa inyo, pare? Oo naman. Maganda ba? Oo, ang ganda eh. Purong ginto yan, pare. Kailan pa lang kasal mo kung karoon? Hindi ba ang tamang tanong kung nag-propose ba ako ng kasal sa kanya? Ha? Hindi, mag-propose ka ng kasal sa kanya. At nang maging asawa mo na siya. May bihirang babae ang tulad ng nobya mo, pare. Palagay ko mabait siya. Galanti pang magbigay sa'yo. Tiyak, mahal na mahal ka ng nobya mo. Kung ako sa'yo, pare, pakasalan mo na siya. Nandyan ka na pala. Saan ka ba galing at ginabi ka? Nagka-problema kasi ang motorbike ko Kaya ako dinala sa talyer. Dagdag mo pa na traffic masyado. Buti na lang ka mo. Nadaan ako ng kumpare ko. Sakay ng tricycle. Pinasakay ako. Ganun ba? Teka, ipapainit ko lang yung pagkain para makakain na tayo. Ano bang ulam natin? O di, sinampalukang manok. Na naman wala ka na bang alam lutuin kundi sinampalukang manok na yan? Di ba? Paborito mo naman ang sinampalukang manok. Oo nga, paborito ko. Pero kung halos araw-araw naman pauulam mo sa akin, nakakasawa din. Hindi naman araw-araw. Sobra ka naman. Exaggerated ka masyado. Oo na, sa susunod, ibang putahe naman ang lulutuin ko. O teka, kung gusto mo, mag-order na lang ako sa restaurant. Kung anong gusto mong kainin. Huwag na. Nawalan na ako ng gana. Jojo, Nag-aalala na ng hapon pero wala pa rin si Delia. Nagugutom na ako samantalang alas 12 ang usapan namin para sabay kaming mananghalian sa Narita. Ay, ano kaya kung maglilibot-libot pa ako rito? Ititiks naman ako nun pag naririto na siya sa mga night. Buti pa siguro pumunta ko sa menswear. Baka sakaling may bagong labas na polo suit niya. Si Pogi. Nakapag-window siya. Nasukin natin. Choki, kumusta ka na? Ngayon ko lang ulit nagoy dito sa ko Halika. Anong hinahanap mo? Pantalon, polo, medyas, sapatos? Halika. Pumasok ka, Suki. Si Olgang may-ari ng tindahan ito. May bagong dating ba? Oo. Halika na, pili ka. Maraming bagong dating na polo shirt. Halika, Suki. Mamili ka. May mga bagong dating ba na polo shirt? Oo. Patingin ba? Halika doon sa bandaron. Doon ko pinadisplay ang mga bagong dating. Sakaling may ang bagong polo gusto shirt. ako Teka. Hindi mo yata kasama ang misis mo. Ay, koreksyon, wala pa akong misis. Talaga? Ito naman. Ipagkakaila pa Nakikita ko kayo, no? Naka-holding hands pa nga kayo Girlfriend ko lang. Si Delia. Hindi pa naman kami kasal. So libreng-libre pa pala ang isa't isa sa inyo, ha? Oo naman. Ako? Libre din ako. Ha? Ang ibig kong sabihin wala pa akong boyfriend. Single ako. Ano? Ikaw wala pang boyfriend? Abay, sa ganda mong yan wala ka pang boyfriend? Oo. Maliban lamang kung hindi ka manhid. Tong kausap ko ngayon mananatili akong single. Ginami ako. Ang babae naman kasi yun kung saan-saan ako dinala. Mapera nga talaga si Olga. At hindi lamang siya mapera, mapagbigay pa. Biruin mo, sa isang labas lang namin bumigay ka yan. Ay, nako. Teka. Hindi yata ako sinalubong ni Delia. Dati-rati. Nasa gate pa lang ako pinasalubong na ako.
Ano ko yung nangyari doon? Pati yung usapan namin magkita sa muli, hindi naman sumipot. Sa bagay, mabuti nilang hindi niya pagsipot sa usapan namin. Delia! Delia! Walang sumasagot. Hindi ba nakatulog na babae yan? Delia! Wala siya dito sa loob ng kwarto. Nasaan kaya siya? Delia! Umalis kaya ang babae yan? Pero imposible eh. Andito lang sa bayan eh. Kanina pa sana ako sinalubong kung nasa kusina lang siya. Delia! Nasaan kayong babaeng yun? Nagdiling ang cellphone ko. Oh, si Delia pala to. Oh, Delia, nasaan ka? Nandito ako sa ospital ngayon. Nasa ospital ka? Oo, sumama kasi ang pakiramdam ng mami. Kaya ay sinugod ni daddy dito. At hindi naman pwedeng mapuyat ang daddy. Kaya ako ang pinagbabantay niya. Ganun ba? Oo, umuwi lang ako dyan kanina para ipagluto ka ng hapunan. I-switch ko na rin yung ilaw para maliwanag ang bahay na daratan mo. Kumain ka na ha? Oo. Siguradong gagastos na naman si Delia dito. Oh, uminom ka lang pare. Ako bahala. Marami akong pera ngayon. Pare, nagkakaroon ng maraming pera, pare. Nagperman ka lang isang cellphone repair shop. Mayaman ang lobi ako pare. Kaya para akong nakasandal sa pader. Ano mo, pare? Ganyanin na lang na may kaya ang nobya mo. Ayaw pong pagkasalan. Kailangan siguro mo ng future mo yan. Anong ibig mong sabihin pare? Pagkasalan mo na siya, pare. Parang pera niya at kayamanan niya, magiging pera mo na rin. Ayoko nga pare. Hindi ako naniniwala sa kasal-kasal na yan. Kaya na hindi ka naniniwala sa kasal. Importante, maisiguro mong sarili mo na hindi ka na maghihirap. Paano kung nag-away kayong dalawa? Paano yan? Hindi maghihiwalay kayo. Saan ka datamputin? Sa kangkungan? Samantalang kung kasal kayong dalawa, lalo na't may anak kayo, kahit maghiwalay kayo, may habol ka pa rin sa pera niya. Pwede mo pa rin siyang pagkapiraan, pare. Alam mo, pare, yung pag-iwalay na sinasabi mo, yan ang hindi mangyayari. Dahil mahal na mahal ko si Delia. Mamamatay na yun pag hiniwalayan ako. Hindi mo pa rin masasabi yan, pare. Dahil hindi mo hawak ang sitwasyon. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang galoy ng ating kwento. Parang may katwiran si Paring Kaloy. Bakit ba hindi ko na i-secure ng future ko? Tama. Bakit ngayon ko lang ito naisip? Marami rin lang akong alam sa cellphone. At pagre-repair lang din. Ng mga cellphone na sira. Bakit hindi na lang ako magpatayo ng sarili kong cellphone store? Ako pa ang boss. Sinabi ko na nga ba't babalik-balikan mo ko eh. Ayop ka kasi sa kama yun. Oh, saan ba tayo pupunta ngayon? Wala akong pera eh. Problema ba yun? Ang problemahin mo ay kung paano mo ko palilikayahin sa araw nito at ako nang bahala sa lahat ng gagastusin natin. Talaga? Oo naman. Saan ba ang gusto mong punta natin? Ikaw nang bahala. Basta ang importante ay mapaligaya mo ko. Yan nga po ako bilib sa inyo, Chupain. Magaling kayong magpatawa. Siguro kaya ninyong napangasawa si Tita Mibing dahil magaling kayong magpatawa. Ay nako, sinabi mo sa itsura kong ito, kinuha ko lang talaga sa pagpapatawa.
kung bakit ko napasagot at napangasawa tong si Tita Milig mo. Ang dami-dami kaya niyang manliligaw. Kaya lang, panay seryoso. Kaya ako tuloy na Kenkoy ang sinagot niya. Ako naman, hindi na nag-agsaya ng oras. Agad ko siyang niyayang pinakasala. Kaya hayun. Napatanga yung mga mas gwapo sa akin. Kaya ikaw, kung gusto mong mapasagot ang nililigawan mo, gayahin mong style ko. Ay nako, huwag mo ngang ipagtulakan sa pag-asawa yang si Carlo at wala pa sa isip niya ang pag-aasawa. Siya nga naman, Kaloy. Bakit ba hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon, ha? Bakit mo ba tinatanong ang bagay na yan sa kanya, ha? Personal na niya yan. Huwag kang basta lang nagtatanong sa personal na buhay ng tao kung hindi siya ang kusang nagbubukas ng paksang yan. Siya nga po pala, Tita Miling. Okay na ba talaga kayo? Oo, ito nga't si Delia lang ang hinihintay namin eh. Nilalakad na kasi ni Delia ang releasing paper namin para makalabas na kami ng ospital. Hindi na po ako magtatagal. At babalik pa po ako sa trabaho ko. Ikaw kasi, kung ano-ano ang tinatanong mo doon sa tao, umalis tuloy ka agad. Talagang aalis yun kaagad dahil may trabaho pa siya. Siya nga pala. Siguro naman ay magtatanda ka na ngayon. Mami, Daddy. Ayan na pala ang anak mo eh. Kumusta? Makakauwi ka na ba ang mami mo ngayon? Oho. Mami, yung bili ng doktor ha, huwag kayong lumabas ng bahay kung tanghaling tapat para hindi na kayo babalik dito sa ospital. Narinig mo, Mileng. Hindi lamang kaming dalawa ng anak mo ang nagbabawal sa iyong manatili lamang sa loob ng bahay, kundi maging ang doktor. Hoy, kayong dalawa. Huwag niyo nga akong gawing parang bata. Narinig ko ang sinabi ng doktor. Ang sabi niya, huwag lumabas ng bahay kung tanghaling tapat. Ay, naku, wala na talaga tayong magagawa sa mami mong ito, Delia, dahil laging may palusot. Basta lang, Mami, ha? Bawas-bawasan ninyo ang pagiging marites ninyo para hindi kayo nauobligang lumabas ng bahay kahit tanghaling tapat. Oo na. Ang gigibang bakura lang naman ang tao eh. Siya nga pala, Daddy. Parang nakita ko si Carlo na lumabas dito sa kwarto ni Mami. Siya ba yun? Oo, anak. Si Carlo yun. Hinahanap ka nga eh. Ho? Hinahanap ako ni Carlo? Oo, anak. Hinahanap ka ni Carlo. Ay, salamat naman at nakauwi na tayo dito sa bahay. Sa totoo lang, ayokong manatili ng matagal doon sa loob ng ospital. Yung amoy, ay nako, nasusuka ako. Kung ayaw mong bumalik pa sa ospital, huwag matigas ang ulo mo kasi. Oo na. Ang kulit-kulit nito. Yan ka magaling ang kumontra sa pagtutuwid namin sa iyo ng anak mo. Siya nga pala, maiba ako ng usapan. Bakit ba sinabi mo kanina na hinahanap ni Carlo yung anak mo? Hindi naman niya hinahanap sarap nga ng pagtawag niya sa pagpapatawa ko Sinabi ko lang yon para mapansin niya si Carlo. Ano? Nagsisinungaling ka sa anak mo para lang mapansin si Carlo? Kung yun bang paraan para mapansin niya si Carlo bakit hindi? Teka nga muna. Bakit kailangang mapansin ng anak mo si Carlo? May kinakasama na siya. Yun na nga may kinakasama na yung anak mo. Nagsasama na sa isang bubong ng walang basbas na kasal. Sa bagay na yan, huwag na nating pakialaman ang buhay ng anak mo. Dahil buhay niya yun. Hindi ako natapos din ng isa na namang araw. Ano? Bati ba naman si bossing nito? Marami naman tayong may intriga sa kanya. Tayo itong nagpapakahirap pero siya naman pupupo lang. Ini-enjoy yung pera na pinaghihirapan natin. Siyempre, siyang bossing ng cellphone store na to.
Hindi naman sitting pretty lang pero kumikita. Alam mo, pre, naisip ko na yung sinabi mo eh. Na ano yun pare? Yung tungkol sa pagsisikir ko ng future ko. Talaga? Makakasalan mo na si Delia. Kunin mo nga ng bira ng anak ko pare ha. Hindi sa parang naisip ko na pagsisikir ng future ko, pare. Paano? Ikaw na itong nagsabi eh. Tayo ang nahihirapan pero si Bossing paupo-upo lang. Pero tumatanggap ng perang pinaghihirapan natin. Anong ibig mong sabihin? Magpapatayo na rin ako ng cellphone repair shop ko, pare. Para may sarili akong pwesto. Hindi bihirong halagang pera. Ang kapil para dun sa repair shop na iniisip ko. Kailangang maniwala siya sa pag-arte ko para makuha ko sa kanya ang perang kailangan ko. Hi, sweetheart! Oh! Hi! Oh, bakit ganyan naman ang mukha mo? Parang malungkot ka. May problema ba? May problema ka, no? O anong problema mo? Sabihin mo para masolusyonan natin. Ay nako, ang lalim namang buntong hininga yan. May problema ka, no? Wala na akong trabaho. Ano? Eh bakit? Paano nawalan ka ng trabaho? Tinanggal ka? Hindi ah. Ako pang matatanggal sa trabaho ang galing-galing kong maglipin ng cellphone. Eh kung ganun, bakit ka nawalan ng trabaho? Nagsara kasi ang cellphone repair shop ng pinagtatrabahuan ko. Ano? Oo, kaya pansya ka na muna kung ikaw na muna yung nagbabayad nitong apartment na inuupahan natin. Ha? Nahiya na ako sa'yo eh. Ikaw na yung nagbabayad ng tubig at kuryente tapos ngayon, pati itong apartment ikaw pa rin ang magbabayad. Naisip ko kasi sina daddy at mami. Ako ang gumagasto sa lahat. Alam ko naman yun eh. Nag-iisip ko ng paraan para hindi magbabago ang arrangement natin sa gastos. Ano? Kung mapapautang mo ako ng pagpuhulan ko, bukod sa mababayaran kita, ako na rin ang magbabayad ng lahat ng gastusin dito sa bahay. Ang ibig ko sabihin, ako na rin ang magbabayad ng tubig at kuryente. Yun, ay kung papayag ka. Saan ba natin ilalagay ang ref na to, Miling? Dyan sa may gilid para hindi na ako lalakad pa ng malayo. O, dahan-dahan kayo. Mabigat yan. Naipitag pa ako! Aray! Kaya Dahan-dahan. ginagawa ni Dito. Tita Miling. Ang dami-daming grocery sa harapan. Sa balkonahin ng bahay nila. At yung ref ay nilabas O, nila. teka. Natutumba na yung ref. Dahan-dahan naman. Tutulungan ko yung nagbubuhat ng ref. Mga pare, sandali lang at tutulungan ko kayo. O, Carlo, nako. Mabuti dumating ka. O, sige nga. Mas mabuting tulungan mo itong mga inupahan kong magbubuhat nitong ref. Talaga palang mabigat. Sige po. Yung pagpalita. Dito. Oh, ito. Nakaposisyon na ako. Saan ba namin nilalagay ang ref na to? O, dito. Para malapit lang sa akin. At hindi na ako kailangan pang pumunta sa kusina para kumuha ng malamig na inumin. Sweetheart? Oh, Lieutenant. Narin ka na pala. Hindi kita napansin. Paano mo ako mapapansin eh? Tambak agad ang customers dito sa pwesto mo. Unang araw pa lamang, ang dami-dami na. Oo Bawi ko kagad yung isang araw kong upa ng pwesto sa unang araw ko pa lamang dito. Teka, baka gusto mo akong papasukin. Halika, pasok ka. Wala ka bang pasok ngayon sa call center? Nakipagpalitan ng shift sa akin yung kasamahan ko. May emergency kaya pumayag naman ako. Teka, kaya mo ba ang trabaho dito? Kasi mag-isa ka lang. Baka gusto mong kumuha ng makakasama mo. Gusto ko sana, kaya lang baka hindi pa kakayanin. Huwag kang mag-alala.
May tindahan naman si Mami at Daddy. Baka hindi na muna ako magbibigay sa kanila. At yung ibibigay kong allowance na para sa kanila, yun lamang ang ipangsasahod mo sa kukunin mong repairman. Kawawa ka naman kung mag-isa ka lang dito. Naku, napakabait mo talaga, sweetheart. Wala na talaga akong masasabi sa'yo, kundi salamat. Ganyan kita kamahal, Jojo. Ibibigay ko lahat ng magpapaligaya sa'yo. Hindi ho yata kayo nawawalan ng customers. Bihira kasi ang tindahan dito sa atin. Kaya naisipan namin ng asawa ko na magpatayo ng tindahan. Mabuti naman ho pala at naisipan ninyong magpatayo ng tindahan. Hindi na ako pupunta doon sa malayo. Yun kasing anak ko. Lagi na lamang kaming binibilhan ng groceries namin at stocks. Dahil dadalawa lang naman kami dito at dahil lagi akong umaalis ng bahay, kaya tuloy, naisipan ng asawa ko na magpatayo lamang ng maliit na tindahan para daw may babantayan ako at hindi na ako mangangapit bahay pa. Okay yung Tita Miling. Dito na lamang ako bibiling lagi sa iyo. Abay, dapat lang. Ano pang silbi ng pagiging magkapit-bahay natin kung pupunta ka pa doon sa malayo para mabili? Ay siya nga pala. May iba ako ng usapan, Carlo. May itatanong sana ako sa iyo. Yun ay kung sasagutin mo. Kung ayaw mo namang sagutin, okay lang. Maiintindihan ko. Ano po yun, Tita Miling? Hindi sa nakikialam ako sa personal mo, no? Pero gusto ko lang kasing malaman kung may nililigawan ka na. Ho? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mahilig ka pala sa sinampalukang manok. Parang ikaw, maasim. Oh, diba? Ikaw ha? May pagkapilyo ka pala. At teka, saan mo ba gustong pumunta mamaya? Sa ibang araw na siguro. Ha? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi naman. Ikaw pa. Naisip ko lang kasi yung negosyo ko eh. Oo nga pala. May negosyo ka rin ngayon, no? Oo, at magaling lamang ako sa pag-repair ng cellphone pero pagmamanage Manager lang ba ang kailangan mo? Naririto ko. Pwede akong i-manage ang cellphone repair shop mo. Talaga? Oo basta ikaw. Wala akong hindi gagawin. Paano yung negosyo mo sa mall? I-manage ko lang naman yung negosyo mo, hindi ba? Hindi kailangang naroon ako sa pwesto mo araw-araw. Tulad ng negosyo ko sa mall, hindi naman ako araw-araw na naroon eh. Dahil may mga sales ladies ako. Salamat ha. At kahit paano makakasama kita sa pwesto mo. Kaya lang, paano yung asawa mo? Paano kung makita ko doon? Ayan ka na naman eh. Wala pa akong asawa, no? Nobya ko lamang si Nelia at hindi ko pa siya asawa. Alam mo, Carlo, gusto kong ikaw ang mapapangasawa ng aking anak. Nako, ayun naman kayo, Tita Miling. Mabuti na lamang at ora dito si Inay. Hindi, pagtutulungan naman niyo akong dalawa. Hindi ako nagbibiro, Carlo. Kung mahal mo pa ang aking anak hanggang ngayon, ligawan mo siya. Kung gusto mo pa rin siya sa kabila ng pagkakaroon nito ng kalibin, ligawan mo. Kung noon ngang hindi pa siya nakikisama kay Jojo eh. Ayaw na niya sa akin. Ngayon pa kaya? Yan ang hirap sa'yo kasi. Mas pinangungunahan mo pa ang iniisip ng ibang tao. Kaya nga nawala sa'yo si Delia dahil hindi ka naglakas loob na sabihin ang nasa loob mo. Kaya kung mahal mo pa rin ang anak ko hanggang ngayon, gusto mo pa rin siyang makasama habang buhay sa kabila ng pakikiisa nito sa ibang lalaki. Ligawan mo ulit siya. Pero, Alam kong mahal mo pa rin ang anak ko hanggang ngayon. Dahil mula nang magdesisyon siyang makisama sa lalaking yon, hindi ka pa naniligaw. Ibig lamang sabihin, mahal mo pa rin ang anak ko. At ito na yung pagkakataong iparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. ano? Sinabi mo yun kay Carlo?
Oo. Ikaw tong nagsabi sa akin na huwag tanungin ang personal na bagay ng isang tao eh. Pero ikaw, nagawa mong tanungin yun sa kanya. Hindi naman siya na-offend eh. Bakit? Kailangan pa bang sasabihin niya sa'yo na na-offend siya? Isa pa na lagi si Carlo. Yung tungkol sa pag-aasawa hindi nila pinoproblema yan. Hindi nga pinoproblema ni Carlo ang pag-aasawa. Pero, pinoproblema ko ang anak mo. Ha? Bakit mo po problemahin ang anak mo? May kinakasama na nga siya. Nagsasama lamang sila ng walang kasal. Gusto ko makasal yung anak mo. Kaso nga, wala yatang plano ang marugang mong hilaw na pagkasalan ng anak mo. Yun na nga eh. Kung walang planong pakasalan ni Jojo si Delia, di mas mabuting sa iba na lang siya magpakasal. Tulad ni Carlo. Ano? Ang matandang ito, nangangarap ka na naman yata ng imposible. At bakit imposible? Maganda naman ang anak ko ah. At mapera pa. Ang tanong nga, gusto kaya ng anak mo si Carlo? Hindi lamang yun. Gugustuhin din kaya ni Carlo ang anak mo. May iba ng lalaking nauna sa kanya. Yan na nga, kalibin na niya ano pang magagawa mo? Wala na. Kaya mas mabuti, hayaan na lang natin ang anak mo. Total, buhay niya yun. Isa-isa lamang. Mahina ang kalaban eh. Mga suki! Natutuot na rito kayo, kaya lang break time na muna. Mag-aalauna na, pero hindi pa ako kumakain eh. Kaya pwede ba bumalik lang kayo mamaya? Sige, kain muna kayo. Kain muna Nagsialisa kayo. ng mga customers mo. Kaya, kumain muna tayo, no? Ang daming customers na. Hindi tayo halos magkadaong sa kadami. Alam mo, dapat nang kumuha ka ng isang tauhan mo para makarami ka. Total, sa dami ng mga customers mo, mababawi mo kaagad ang ipapasweldo mo sa magiging tauhan mo. Oo nga, no? Ang galing talaga ng Bemso. Manager na manager talaga. Sige na. Bago bumalik ang mga customers mo, kumain muna tayo. Carlo, napapansin ko mahigit 1 buwan ka na dito sa atin. Wala ka na bang planong bumalik sa Maynila? Hindi na siguro dahil hindi ko na mahaharap eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakiusap kasi sa akin ng daddy ko na ako na lamang ang mamamahala sa construction supply business namin. Dahil matanda na siya. Naisip ko rin na baka lambing lamang nila yun sa akin. Dahil dadalawa na lang sila ni Mami. Wala kasi ng mga ibang bansa ang kapatid kong bunso eh. Lagi na lamang silang mag-head sa bahay. Kaya pumayag na rin ho ako. Abay, maganda yung desisyon mong yan. Dahil tulad naming mag-asawa, kung pwede lang, dito na sa amin tumira ang anak namin. Gagawin namin kaso may kinakasama nga. Siya nga po pala. Baka po mamamalengke kayo. Pwede ko na po kayong sabay dahil pupunta naman ako sa bayan ngayon. Talaga? Sige, sandali lang ha. At magbibihis ako. Tama na kaya itong napalengke ko? Ha? Pupunta ko pa ba si Jojo sa pwesto niya? Kaya lang, mabigat itong pinamalengke ko. Kawawa naman kung ipapabuhat ko pa to sa kanya. Hindi bale, dadaan na lamang ako dun sa pwesto niya. Makita ko, mabuti. Kung hindi, marami siyang customer. Hindi bale, sa bagay, kwento naman niya sa akin ang mga nangyayari sa shop niya eh. Ito, malapit na ako. Ha? Babae? Nasa loob ng shop niya? Sino kaya yun? Delia, Carlo? kilala mo pa rin pa pala ako. Oo naman. May tampo ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Ha? Ako? May tampo sa'yo? Wala At kahit kailan, hindi ako magtatampo sa'yo. Teka, ano ba yung dala mo? Namaling ka yata. Oo. Agi na, at ihatid na lamang kita sa tirahan mo para hindi ka na mapagod pa. Naku, nakakaya naman sa'yo. Ang bigat nito. Mag-aarkila na sana ako ng sasakyan eh. May sasakyan naman ako eh.
ihahatid na lamang kita. Masyado ka na yatang abala ngayon sa trabaho mo. At bihira ka nang makapamasyal pa. Sino kayang babae nasa shop ni Jojo? Delia? Ha? May sinasabi ka ba? Pasensya ka na. May naisip lang ako. Okay lang. Saan ba ulit ang bahay ninyo? Ito. Tama lang tong kalsadang binabagtas natin. Pagdating sa crossing, kumanan ka. Hindi ka yata makatulog. Naisip ko lang kasi yung shop ko. Ang shop mo ang naiisip mo? O ang babae sa loob ng shop mo? Ano bang babae ang sinasabi mo dyan? Wala akong babae. Huwag ka nang magmamaang-maangan pa. Dahil napadaan ako doon. Nakita ko na may babae sa shop mo. Sigurado ako na may kapagsabi na tungkol kay Olga. Sumagot ka. May babae ka, no? Wala. Ano ka ba? Nakita mo ba na may babae ako sa shop ko? May babae na ako kaagad na sinasabi mo. Kung hindi mo yun babae, bakit nasa loob ng shop mo? Yun lang bang basihan mo? Porque may nakita kang babae sa loob ng shop ko May babae na kaagad ako. Hindi mo lang ba naisip na pwedeng customer ko yun o kaya supplier ko? Mapa-customer man yan o supplier. Bakit nasa loob ng shop mo? Papasok Alangan naman na ipagtatabuyan ko yun. Customer ko nga yun Teka, ano bang itsura niya sinasabi mong nasa loob ng shop ko na babae ha? Maputi. Blondie ang buhok. Oo, maputi at blondie yung buhok. Nako, si Olga nga pala. Ang tinutukoy mo. Akala ko kung sino niyang customer ng supplier na sinutukoy mo. Olga pala ang pangalan. Alam mo, hindi customer at hindi rin supplier si Olga, kundi siya ang kinuha ko na magiging kasama ko doon sa shop. Na ikaw mismo ang nagsuggest. Babae ito, pala'y selos ang alam. Anong sinabi mo? Nagkausap ka mo sina Carlo at ang anak mo. Oo, habang nagsasara ako ng tindahan natin lumapit si Carlo at tinulungan niya akong magsara. At habang tinutulungan ako, naikwento niya na magkasama silang dalawa ng anak mo kanina. Talaga? Oo, kaya lang may napansin yata si Carlo sa anak mo Ano yun? na parang malungkot daw ang anak mo. Ayan. Yan na nga yung sinasabi ko Nagkatotoo na yata ang matagal ko ng hinala sa hilaw mong manugang. Makikita ng Jojo na yun. Makikita niya. Ha? Anong gagawin mo? Pupuntahan ko siya sa kanila. Akala mo, napakabait na ng anak mo lulukuhin pa niya. Ako ang makakalaban ng taong yon. Ano? Pupuntahan mo si Jojo sa bahay nila? Kung kinakailangan. Pwede ba huwag mo nang panghimasukan pa ang personal na buhay ng anak mo? Nakikita mo naman. Nananahimik ang anak mo tapos guguluhin mo pa. Hindi ko sila guguluhin. Kakausapin ko lang ang anak mo. Si Olga na pinagsisilusan mo na, nasa loob ng shop ko kanina. Tauhan ko lang yun. Anong tauhan mo? Huwag mong sabihing sekretary mo yon o kaya'y kahera. Repair woman ko yun, di ba? Repair woman? Oo. Di ba't ikaw itong nagsabi sa akin na kukuha ako ng tauhan ko? Siya na yun. Babae, repair woman? Bakit? Ano bang akala mo sa kakayahan ni Olga? Pagdating sa pag-repair ng cellphone, mas maraming nadadaig na kalalakihan yun sa pag-repair ng cellphone. Baka akala mo. Tulad ng sinabi ko sa'yo noon, bukod sa upa ng apartment, ako na rin ang magbabayad ng tubig at kuryente. Para wala ka na masabi. Wala naman akong sinasabi Anong wala? Lagi mo na lang pinamumuka sa akin na ikaw ang mas maraming pera Na ikaw ang mas malaki ang naiambag sa bahay na ito. Alam mo malaki mo sa akin, manhin, na hindi ko nababasa kung ano yung iniisip mo. Hindi mo nababasa ang isip ko dahil unang-una,
hindi ka Diyos. Pangalawa, kung yan ang iniisip mo, ay nagkakamali ka. Sus, kunwari ka pa. Pinagmamayabang mo nga na ikaw yung mas maraming pera kaysa sa akin Ano ka ba? Bakit ganyan ka kung magsalita? Gumagawa ka lang yata ng dahilan para mag-away tayo. Di doon ka na lang sa babaeng nakita ko sa pwesto mo. At ako pa ngayon ang binabaliktad mo. Ha? Kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Jojo, Kung kanya lang style mo maghiwalay na tayo. wag. Ayoko. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin Kaysa naman lagi kang naghihinala ng walang basihan Nagsiselos ka. O sige, pangako. Hindi na ako maghihinala at hindi na ako magsiselos. Huwag mo lang akong iwan. Sige, palampasin ko ngayon. Importante, nagsimula ng ganitong away. Magkakaroon ako ng sapat na dahilan para hiwalayan siya. Ganyan, yan ang gusto kong mangyari. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Oh anak, naririto ka pa rin sa balkonahe hanggang ngayon. Hindi ka pa yata kumakain ng hapunan May iniisip lamang po ako, Inay. Si Delia na naman ba? Oh, Ay nako, sa buntong hininga mo pa lamang ay hindi mo na maikakaila sa akin. Si Delia na naman ang iniisip mo. Alam mo anak, hindi naman ako hahadlang kung si Delia ang mapapangasawa mo. Alam ko, noon pa man ay mahal mo na si Delia. Kaya ligawan mo siya ulit kung gusto mo. may iba na siyang minamahal, Inay. Ayoko namang ipagsiksikan ko sa babaeng yun na hindi ako mahal. Bakit hindi mo subukan? Alam mo, noon pa may alam ko nang mahal mo si Delia. Kaya, bakit hindi mo subukan? Walang mawawala sa'yo kung aayawan ka niya pag niligawan mo. O di saka ka humanap ng iba kapag sinabi niyang hindi ka mahal. May kinakasama na kasi siya. Anak, ano ba sa palagay mo? Bakit hindi pa siya ikinakasal doon sa kinakasama niya? Malay mo, ayaw niya doon dahil hindi niya talaga mahal yung lalaki. Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo si Delia habang hindi pa ito nakakasal sa iba. Mabuti na lamang at naisipang magpagupit ang asawa ko. Makakaalis ako dito sa bahay nang hindi niya sinisita. At kung sitahin man niya ako, sasabihin ko lang na nag-grocery ako ng paninda namin. Nandito na pala ako sa tapat ng kanilang bahay. Kakatok na ako. Sana nandito rin ang anak ko. Narito pa kaya ang anak ko? Pala. Bakit to? Anong bakit? Hindi mo ba ako papapasukin? Bago mo tanungin sa akin ang sadya ko? Nagmamadali ko kasi ako Ito nga't palabas na ako. Kaya binuksan kong pintuan Ang anak ko, nandyan ba? Wala ho. Pumasok na ho siya sa trabaho niya. Kung gusto niya siyang makausap, bumalik ko dito sa ibang araw. Bakit kasi, hindi niyo sana mahintay na pupunta dun sa inyo Pupunta naman siya dun May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko ho, maghintay na lamang kayo ng tricycle doon sa dulo dahil wala akong dumadaang tricycle dito. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Wala nang dumating ka hindi na maipintay ang mukha mo. Paano naman kasi? Hindi man lang ako naalok ng manugang mong hilaw na patuloyin sa loob ng bahay. Alain mo sa pintuan lang kami nag-usap. Samantalang si Delia naman ang mas maraming nagastos kaysa sa kanya. Si Jojo na naman pala ang ipanagpuputok ng butsi mo. Akala ko kung ano na. Ano ka ba? Bali, wala lang ba sa'yo ang pag-uugali ng mokong na yon? Ano ka ba naman, Miling? Para kang laging naninibago Ang tagal-tagal ang nag-issue yan. Ikaw naman kasi sinabi sa'yo huwag ka nang pumunta doon. Pumunta ka pa rin. At talagang pinaalis mo pa ako ng bahay bago ka pumunta. O anong napala mo ngayon? O di sama ng loob. Kung noon,
Halos magmakaawa ako sa anak mo na pakasal na siya sa lalaking yon. Ngayon hindi na. Ako pa ang unang-unang hahadlang sa pagpapakasal halimbawang alukin na siya ng kasal ng Jojo na yun. Ang walang hiya. Akala mo kung sino? Ano? Oh, porque siyang nagbabayad ng apartment nila. Ayaw na niya akong papuntahin doon. Ikaw na itong nagsabi. Babasok na siya kamo ng trabaho. Kahit pa. Ano ba naman yung balat kayo na pag-alok sa akin na pumasok doon sa bahay? Ay bakit? Akala ba niya ipapasok ako ng bahay niya gayong wala doon ang anak ko? Oh, siya tama na. Naririyan na yan. Wala na tayong magagawa. Tanggapin man natin o hindi na manugang ang Jojo na yon. Wala na tayong magagawa pa dahil buhay yun ng anak mo. Hahayaan mo kahit sinasaktan na niya ang anak mo? Sa bagay na yan, iba ng usapan kung sinasaktan na niya ang anak ko. Dahil ako na mismo ang makakaharap niya. Oh, ang aga mo yatang lumabas ngayon. Dati-rati, alas 9 pa nakitang dumaraan dito. Ngayon kasi ang unang araw ko sa construction firm ng dati ko. Ito nga ho, bibili po ako ng shampoo. Nakalimutan kong bumiling kanina sa grocery. Kayo na ba ang araw na yon? Oho. Carlo, bakit kasi hinayaan mo ang anak ko na mapunta sa iba? Tita Miling. Nababaitan kasi ako sa iyo. Kung ako lamang ang masusunod, gusto ko ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi ba't nanligaw ka naman sa kanya doon? Kaso po, may nobya na ang anak ninyo. Oo nga, pero hindi pa naman sila kasal. Kaya pwede pang ligawan mo ang anak ko. Matutuwa ako kung liligawan mo siya. Tita Miling. Alam mo, ikaw ang gusto kong maging manugang. Dahil gusto ko nang makakasama ng anak ko ng habang buhay. Yung tunay na magmamahal sa kanya. At hindi lang dahil sa material na naibibigay nito sa kanya. Miss, balikan mo na ito mamayang hapon. O kaya bukas na ng umaga. Jojo, ang tagal mo naman dyan. Halika na dito. Ano ka ba? May kausap akong customer, oh. Tawag ka ng tawag. Bakit ba? Maganda kaya ang babaeng yun. O ngayon, kung maganda. Alam mo, kahit Miss Universe pa ng kagandang babaeng yun, hindi kita ipagpapalit sa kanya. Kahit sa asawa mo, hindi mo ko ipagpapalit. Ano ka ba? Ayan ka na naman eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong asawa. Kaya pwede ko pang pakasalan ng kahit sinong babaeng gusto kong pakasalan. At ikaw yun. Abay, dapat lang, no? Kasi darating na sina papa at mama at ipapakilala na kita sa kanila. Talaga? Oo. Sa katunayan, ay nasa resort na namin sila ngayon at hinihintay na tayong dalawa. Galaw ka ng galaw. Bakit ba? Nagigising gusto ka kang galaw mo. Nahihilo ako. Ha? Ay, umiikot ang paningin ko at nasusuka ako eh. Nako, baka tumaas ang presyon ng dugo mo. Teka, gigisingin ko ang kapitbahay nating may tricycle at dadalhin kita sa ospital. Oh, kumusta ang trabaho mo? Yung negosyo mo? Malakas na ba? Oo. Magaling kasi yung trabaho ng babae yun si Olga. Kaya, binabalik-balikan siya. Mabuti naman kung ganon para mabawi natin kaagad ang puhunan. Oo naman. Siya nga pala. Maalala ko. Bakit ba hindi ka na naman sumimpot sa date natin noong isang linggo? Ilang beses mo na akong iniin dyan, ha? Sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin at madali naman akong kausap. Jojo, Bakit? Nakakita ka na yata ng mas guwapo sa akin eh. Kaya pinagpapalit mo na ako. ay hindi totoo yan. Mahal na mahal kita at ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Ikaw mamatay kung mamawala ka sa akin. Bakit mo natitiis na hindi ako siputin? Aba, gutom na ako noon ah. Hindi naman ako makabili ng pagkain dahil wala akong dalang pera. Paano kasi nangako ka rin na i-treat mo ko kaya hindi ko dinala yung wallet ko. O ano nangyari ngayon? Nagutom ako sa mismong araw ng kapanganakan ko. Pasensya ka na. Talagang hindi ko lamang mahindian ang... O ano?
Nasaan ka ba? Oo, sana hindi ka magsasawa sa akin. At bakit naman ako magsasawa sa'yo eh? Ikaw nga ang pakakasalan ko. At hindi si Delia. Teka. Kailangan palang isot ko nito damit ko. Ha? Bakit? Kailangan ko na kasing umuwi. Ano? Uwi ka? Hindi ba't ikaw itong nagsabi sa akin na akin ka ng buong gabi? Nasa iyo nga ako ng buong gabi, hindi ba? Tingnan mo ngayong oras, oh. Mag-aalas 5 na. Ang daya mo naman. Hindi ba pwedeng mamaya ka na lang umuwi? Alas 9 ka naman magbubukas ng shop mo, ah. Oo, kaya lang may dapat akong puntahan ngayon eh, bago ako umuwi. May pupuntahan ka? Saan? Sa ospital. Sa ospital? Anong gagawin mo sa ospital? Sinong na-ospital? Titingnan ko lang kasi kung totoo yung sinasabi ni Delia na nasa ospital ang kanyang ina. At kung totoong isinugo niya sa ospital ang kanyang ina. Ang idadahilan ko, pupunta ako doon. Dahil naroon lang ina niya. At kung wala naman siya, mayroon akong rason para awayin siya. At nang sa ganun magkakaroon ako ng dahilan para hiwalayan siya ng hindi ako lumalabas na masama. Nang sa ganun hindi niya ako masisisi. Hindi ba? Naku, bahala ka na nga. Basta importante ay ako ang pagkakasalan mo at hindi si Delia. Oh, anak. Naririto ka pa pala sa balkon. Hindi ka pa ba matutulog? Maghahating gabi na. Mainit po kasi sa kwarto ko kaya hindi ho ako makatulog, inay. Ano? Mainit sa loob ng kwarto mo? Apay malamig na ang panahon na. Ha? Ang ibig ko pong sabihin, malamig lamang kung narito tayo sa labas. Pero sa loob, mainit. Hindi ka ba talaga makatulog dahil sa mainit sa kwarto mo o dahil sa kaisip mo kay Delia? Inay, Kilala kita, anak. Kilalang kilala kita dahil anak kita. Alam na alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. inay, iba na lang po ang pag-usapan natin. Huwag na lang yan. Pero anak, hanggang kailan ka iiwas, ha? Tingnan mo nga ang nangyari. Dahil sa kabagalan mo, anong nangyari? Nawala sa'yo ang pinakamamahal mong babae. Inay, nakaraan na ho yun. May iba na siyang buhay. Yun na nga eh. May iba na siyang buhay. Ikaw, may iba na bang buhay? Bilanggo ka pa rin ng kahapon. Anak, kasabay ng pagtanda ko ay ang pagdagdag ng edad mo rin. At hanggat maari, ayokong lisanin mo ang buhay na ito na hindi ko pa nasisiguro kung anong klaseng buhay ang harapin mo sa kasalukuyan. Gusto ko, anak, ay iwan mo na ang nakaraan. Mag-move on ka na. Magkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kumusta kaya si Jojo ngayon? Mahimbing na siguro ang kanyang pagkakatulog. Carlo? Kumusta na ang mami mo, Delia? Okay na siya. Sabi ng doktor, pwede na namin siyang iuwi. Siya nga pala. Salamat sa pagdalaw, ha? Oo naman. Nabanggit kasi sa akin ng daddy mo na isinugod niyo daw sa hospital ang mami mo. Halos sabay kaming bumaba ng tricycle kasi kagabi. Siya, nanggaling dito at ako naman, galing dun sa opisina. Nag-overtime ko kasi ang mga empleyado, kaya pati ako ay nag-overtime na rin. Kaya ginabi ako. Ganun ba? At sino po bang magdadamayan kundi tayo na magkakapit bahay? Oh, paano ako aalis na para makauwi na ako sa bahay? Maghahanda pa ako para sa trabaho bukas. Delia? Jojo! Sino ang lalaking kasama mo sa kwarto ng mami mo? Ha? Sino siya? Si Carlo nga yun. Kapitbahay ni na mami at daddy. At nandun siya para bisitahin si mami. Bisitahin ng mami mo? Nang ganong kaaga na umaga? Maaga siyang dumalaw dahil may trabaho nga siya. Alis na nga siya nang dumating ka. Kaya pala, kunwari nagsiselos ka.
para mag-away tayo at may dahilan ka para hiwalayin ako. Ano ka pa naman? Maniwala ka naman sa akin. Kapit-bahay lamang ni Mami at dati yun. Hanggang doon lang. Kunwari ka pa, ang sabihin mo, ginamit mo lamang ang pagkakasugod ng inay mo sa ospital. Ha? Para may dahilan ka para magkita kayong dalawa ng lalaki yun. Di ba? Ano ka ba? Kung ano-ano ang sinasabi mo. Kaya pala na malakas ang loob mo na iwanan ako sa bahay. Kahit na pinipigilan kita. Dahil doon pala sa ospital na yon ang meeting place ninyo ng lalaki mo. Bakit mo ako sinampal, ha? Oo! Dahil hindi mo nalalaman ang mga sinasabi mo. Ha? Teka, bakit nagdududungal ka? Ha? Bakit? Dahil buntis ako. Ano? Oo, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Magkakaanak na tayo, Hindi Jojo. ako naniniwala na ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Sinong ama ng dinadala mo? Sino? Mukhang masaya ka yata, anak ha. Pasipul-sipul ka pa kanina. Eh, sino ba yung tinutukoy mo na nakausap mo sa loob ng hospital? Nang dinalaw mo, si Kumari Mileng. Si Delia po, inay. Ha? Nandoon si Delia? Nagkausap kayo ni Delia sa loob ng hospital? Oo, inay. At hindi pa rin siya nagbabago. Mabait pa rin. At higit sa lahat ay napakaganda pa rin niya. Kaya lang, Eh, ikaw naman kasi anak eh. Ang bagal mo. Naunahan ka tuloy. Pero kung ipaglalaban mo yung nararamdaman mo, pwede pa. May pag-asa ka pa anak. Yun ay kung gusto mo. iba na ang pag-usapan natin, inay. Siya nga po pala. Darating ang supplier ng ibang construction supplies. Gusto raw kayong makita dahil imbis na yata kayo. Sige anak. Ako na lamang ang haharap doon dahil wala ang itay mo eh. Papuntahin mo sila dito sa bahay. Pero inay, paano din sila maasikaso? Papasok ako sa opisina ng negosyo nyo. Sinong magluluto? Ako na lang ang magluluto. Buntis ka? Sino ang namang pinagbubuntis mo? Sino pa? Di ikaw. Ikaw lang naman. Sinungaling! Jojo. Kaya pala, lagi kang nagpapasimulan ng away. Yun pala, may kinakatagpo kang lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ha? pinagsasabi ko? Yan o, buntis ka. At nasisiguro ko na hindi ako ang ama ng dinadala mo, kundi ang lalaki mo. Jojo. At dahil sa panluloko mo sa akin, maghiwalay na tayo. Huwag. Kamamatay ko kung mawawala ka sa akin, Jojo. Akal siya. Kamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Alis na ako. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Huwag mo kaming iwan. Anak mo itong dinadala ko. Hindi! Huwag mo kaming iwan ang anak mo. Huwag. Ano, nagustuhan mo ba yung recipe na restaurant na to? Oo naman. Paborito ko yata ang restaurant na ito. Kasi klase. Mahal ang mga pagkain dito. Hindi naman. 2,000 lang naman ang pinakabababang babayaran ko dito. Pero wala akong pakialam. Kahit pamahalang pagkain dito, okay lang. Total, mahal ko naman ang babaeng kasama ko. Oh, talaga? Oo. At sa kunting pagkain ito, 2,000 na yan ang babayaran ko. Pero okay lang. Ganyan kita kamahal. At ikaw lamang ang magmamay-ay ng puso ko. Siya nga pala. Pwede na nating pag-usapan ng tungkol sa ating kasal. Anong ibig mong sabihin, Jojo? Buntis si Delia. Pero hindi ko kinikilala ang batang pinagbubuntis niya. Kaya mabigat ang dahilan ko para hiwalayan na siya. Ang tagal naman ng mga ino-order ko. Sa bagay, yung mga putaheng parang namumukhaan ko ang lalaking yun ah. Parang si Jojo nga. At may iba yung babaeng sinusubuan. Hiwalay na ba sila ni Delia? Kung hindi ko nagkakamali, parang nagalit siya nang makita ako noon sa ospital. Teka, hindi maganda to. Dapat ko bang sabihin ito kay Delia? Itong nakita ko. Sasabihin ko pa. Ano?
Ayaw panagutan ni Jojo ang pinagbubuntis mo. Opo, Mami. Nadatnan lamang niya si Carlo doon sa ospital. Ayaw na niyang kilalanin ang batang pinagbubuntis ko. Oh, ang walang hiyang lalaking yun. Ang lakas ng loob niyang sabihin hindi niya anak niyang pinagbubuntis mo. Samantalang siya lang naman ang lalaki sa buhay mo. Mami, anong gagawin ko ngayon? Di ano pa? Hiwalayan mo ang lalaking yan! Nasaan ngayon ang anak mo? Anong ginagawa niya? Ay, nandun pa rin sa kanyang kwarto. Ayaw tumigil sa kanyang pag-iyak. Ang walang hiyang lalaking yan. Huwag siyang magkakamaling pumunta dito sa bahay at baka mautang ko pa ang buhay niya. Iping, Oo, Milen. Hindi ko pinapansin ang mga sinasabi mo sa akin laban sa lalaking yun. Oh. Dahil naiisip ko na kung saan masaya ang ating anak, ay susuporta tayo. Pero ibang usapan na ang saktan niya ang anak ko. napakawalang hiya. Siya pa ang may ganang magalit sa anak mo. Samantalang sa kanya nauubos ang pera ng anak ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na walang magandang ibubungang pagsasama nilang dalawa. Dahil walang kwentang lalaki ang Jojo na yon. Huwag magkakamaling pumunta ang lalaking yun dito sa bahay. Baka mapatay ko siya. Talaga? Tinatanggap mo na ang inialok kong pag-ibig sa'yo. Oo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa akin sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa akin ng buong buo. Sa kabila ng pagiging dalagang ina ko ay minahal mo pa rin ako. Salamat. At binigyan mo ng kaganapan ang pangarap kong mahalin ka. Mahal na mahal kita, Delia. Mahal na mahal din kita, Carlo. Maraming tao sa ship ko. Eto nga't, pagod na pagod ako eh. May pagkain na ba? Hinahanapan mo ako ng pagkain? Anong tingin mo sa akin, kaldero? Ang ibig ko lang naman sabihin eh, kung nakapagluto ka na dahil nagugutom na ako, hindi pa nga ako nakakakain ng tanghalian eh, dahil sa dami ng tao. Abay, dapat lang. Anong gusto mo? Ang palalamunin kita ng palalamunin? Siya nga pala. Akin ang pera na kinita mo sa araw nito. Ano? At bakit mo kukunin? Siyempre, sa akin galing ang pinuhunan mo sa shop. Ngayon, hindi pa? Kaya dapat lang na ibalik mo sa akin. Ano ka ba naman? Kung magkapagsalita ka, parang hindi mo asawang kausap mo. Talagang hindi. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi kita asawa dahil peke ang kasal natin. Ano? At para sabihin ko sa'yo, ang seremonyas ng kasal natin at mga dokumentong pinirmahan natin ay peke, Jojo. Olga! Uy, Olga, gutom ako at pagwala. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Ayoko ng ganyang klaseng biro. Sino bang nagsasabi sa'yo na nagbibiro lang ako? Totoo ang sinasabi ko. Hindi mo ako asawa dahil hindi tayo kasal. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nilomo ko lang ang pala. Olga, bakit? Hindi ko naman mahal ang babae nito eh. Kahit iwanan ko siya, hindi ako masasaktan. Kaya lang kung aalis ako sa bahay na ito, saan ako pupunta? Kung iiwanan ko si Olga, paano ang cellphone shop ko na pinaghirapan ko? Anong gagawin ko ngayon? Ano? Ano ka mo, pare? Pwede ang kasal ninyo ni Olga? Oo, pare. Sinabi niya sa akin kaya agad kong binirify sa Iniso. At tama nga. Wala kaming pangalan doon. May ibig sabihin, niloko ka ni Olga, pare. Oo, pare. Naisa ka nung nangulang yung babae yan. Pero hindi bale. Lalaki ako eh. Hindi akong nawalan kundi siya. Nawala sa'yo, pare. Yun nga lang, dahilan ng pagpapakasal mo sa kanyang nawala. Hindi bale.
Magandang lalaki mo ito, pare. Marami pa dyan, bayawan ang mahahanap ko. Ano kaya pare, kung balikan mo na lang si Delia. Hindi pa sabi mo, may anak kayo. Oo, buntisan siya ng iwanan ko. Oh, yun naman pala eh. Kung salip na maghanap ka ng iba, balikan mo na lang si Delia. At least, kilala mo siya. At mahal na mahal ka. Aalis pala ako. Baka bukas na ang uwi ko dito. At saan ka pupunta? Sa kaibigan ko. Anong gagawin mo doon? Bakit ba tanong ka ng tanong? Hindi naman tayo mag-asawa. Hindi nga tayo mag-asawa sa papel, pero nagsama tayo bilang mag-asawa. Kaya asawa pa rin kita. Asawa pa rin kita. Parang hindi ko alam na pinakasalan mo sa akin ay ang pera ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Oo, hindi ba? Siya nga pala. Hugasan mo yung pinagkainan natin kaninang umaga dahil nakamanicure ako. Ano? Ako pinaghuhugas mo ng plato. Bakit? Asan ba yung maid natin? Pinauwi ko muna. Dadalawa lang naman tayo na pinaglilingkuran niya. Sayang naman ang ipinangsasahod ko sa kanya kung tayong dadalawa lamang na paglalabahan niya ng damit. Bakit ang paglalaba lamang ba? Nagdamit ang trabaho niya. Maglilinis at magluluto pa siya. At kasama dyan ang paghugas ng mga plato. Pinaalis ko na nga ang katulong eh. Sino pang maghuhugas? Di ikaw. Anong ako? Hindi ako nagpaasawa sa iyo para maghugas lamang ng pinggan. At isa pa, kahit kailan ay hindi ako naghugas ng pinggan. Hindi katulad mo, nasanay sa gawaing bahay. Kaya magtrabaho ka ng gawaing bahay. Ganon, ha? Ay! Ano ba? Bakit may tinapon ang vase ko? Mahal yan! Mahal! Wala akong pakialam kung mahal yan. Wala kang pakialam. Palibhasa, hindi ikaw ang bumili niyan. Linisin mo yan! Ganun palang ugali ni Olga pare. Oo nga eh. Iba siya pare. Kay Delia. Iba yung nakilala ko na Olga nung nakilala ko. Ang laki lang pinabago niya. Hindi na siya yung dating Olga na mabait at mahal na mahal ako. Small brat yata ang babaeng pinakasal mo pare. Yun na nga eh. Lahat ng gusto, sinusunod. Hindi ko lang maibigay sa kanya yung gusto niya eh. Agad-agad nagagalit. At nagpapasimula ng away. At mukhang bibiglag eh. Maghihiwalay na raw kami. Nagkamali ka yata ng babaeng pinakasalan mo pare. Ay, ako nga eh. Nagsisisi na nga ako eh. Bakit ko siya pinakasalan? Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa kasal? Bakit nakasalan mo siya? Pinakasalan ko si Olga hindi dahil naniniwala ako sa kasal, kundi dahil sa pera at kayamanan niya. Pera na hindi naman ako nakikinabang dahil not na lang inuulit niya. Ay, buti pa si Delia eh. Dahil kahit kailan hindi namin pinagtalunan tungkol sa pera. Sabi ko na sa'yo eh. Iwan mo ng Olga na yun. At balikan mo na si Delia. Mukhang tamang sinabi sa akin ni Nando eh. Babalikan ko na lang si Delia. Mahal na mahal ako nun. At naniniwala ako na makikipagbalikan siya sa akin lalo na may anak na kami na idadahilan ko para magkabalikan kami. Pupuntahan ko siya sa bahay nila bukas.
Para akong kinakabahan. Sana si Delia ang magbukas ng pintuan. Ikaw, anong ginagawa mo dito, ha? Ano? Magandang araw po, Inay. Huwag mo akong tawagin, inay. Dahil hindi kita anak. Anong kailangan mo? Si Delia ho sana. Gusto ko... Wala si Delia dito. Inay, pakiusap lang. Gusto ko lang makita ang mag-ina ko. Anong sabi mo? Mag-ina mo? Ang lakas naman ng loob mong sabihing mag-ina mo? Kung ano pa kasi, nabigla lang po ng... Hindi ba't ayaw mong kilalanin ang bata? Bakit? Nasaan ka nang kailangan ka ng anak ko, ha? Gusto mo lamang palang mag-asawa ng iba pinalabas mo pang nanloloko ang anak ko sa'yo! Lumayas ka! Huwag na huwag kang bumalik na dito! Inay, pakisabi ko kay Delia na gusto ko siyang kausapin. At bakit mo siya kakausapin, ha? Bakit? Kayo pala. Hindi ko kayo agad napansin. Hindi kita anak, kaya't huwag na huwag mo akong tatawag ng daddy. At kung ang sadya mo dito ay ang anak ko, wala na siya dito dahil may asawa na siya. Oh, sweetheart! Bigay mo na yung bata sa yaya niya at kakain na tayo. Nakakatawa naman ang batang to. Masayahin siya, tulad mo. Masayahin. Talagang masayahin ako. Dahil magmula nang dumating ka sa buhay ko, naging masaya na ako. Sus! Bakit hindi mo ako pinapansin noon? Kung tutusin nga mas nauna ako kay Jojo. Ayokong marinig ang pangalan ng virus dito, ha? Ah, sorry. Naalala ko lang kasi. Ako sana ang una mong napansin kung nanligaw ako sa'yo kaagad. Napaka-torpe mo naman kasi eh. Gusto mo pa yatang ako ang manligaw sa'yo. Hindi bali. Ang importante, sa akin ka pa rin sa bandang huli. At makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Nagpapasalamat ako dahil sa pag-ibig na iniukol mo sa akin at sa aking anak Carlo. Asahan mo, hihigitan ko pang pagmamahal na inuukol mo sa akin ngayon at kailanman. Magmula nang tayo'y di na nakita. Dito ko matatagpo si Delia sa call center na pinagtatrabaho niya. Hindi ko naman kasi masisisi mga magulang niya na magalit sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanilang mag-ina. Tamang-tama lang itong dating ko. Maglalabasan ng mga call center agents. Ayun. Nakita ko na siya. Patugo na siya sa kinarurulan ko. Sasalubuhin ko na. Delia? Anong ginagawa mo dito? Delia, namimiss na kita. Halika na, umuwi na tayo. Ano? Umuwi na tayo? Delia, Bakit? Mag-usap tayo. Miss na kita, sobra. Talaga? Namiss mo ako? Pwes, kung namiss mo ako na may hindi kita namiss. Excuse me. Hindi kita paalisin dito. Hanggat hindi mo kinakausap, Meg. Jojo, pakiusap. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Delia, tulad ng sinabi ko, hindi kita paaalisin dito hanggat hindi mo ako kinakausap ng Nag-uusap na matino. tayo ah. Hindi ba't sinabi mo na sa akin ang gusto mong sabihin? At narinig ko naman. At sinagot ko ang mga tanong mo. Kaya sa palagay ko, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kaya kinalulungkot ko. Hinihintay na ako ng asawa ko. Delia, Ngayon, pwede ba? Umalis ka na sa harapan ko. Dahil nagmamadali ako.
sitwasyon para magmerienda. Ayan siya. Delia! Nandito ka na naman? Ano ba naman ang dahilan at nandito ka, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na may asawa na ako? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap kahit sandali lang? Ano bang pag-uusapan natin, ha? Wala na kami ni Olga. Ganon. Wala na kayo ng babae mo. Kaya, nakikipagbalikan ka sa akin ngayon. Pwes, para sabihin ko sa'yo, wala ka nang babalikan. Mahal mo ako, hindi ba? Oh, tama na. Minahal nga kita noon. Sobra-sobra. Halos ibigay ko sa'yo ang lahat. Pero anong ginawa mo? Binaboy mo ang pag-ibig ko lang sa'yo. Ginawa mo pa ako ng isang kwento. Kesyo hindi mo anak ang pinagbubuntis ko para lamang maiwanan mo ako. Pero sa araw din yun, ha? Nawalang parang isang bulang pag-ibig na yon. Sinayang mo na ang marugdug kong pag-ibig sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Dahil makita ka pa ng asawa ko maging dahilan pa para mag-away kami. Kaya umalis ka na! Kung hindi mo na kumahal, sige, tatanggapin ko yun. Pero sana naman ipagkita mo sa akin ang anak ko. Anak mo? Bakit? Mayroon ka bang anak sa akin, ha? Meron akong anak na babalikan dahil sa'yo. Anak natin yun, hindi ba? Gusto ko siya makita. Gusto mong makita ang anak mo? Oo. Yung anak natin. Hindi ba sinabi mo sa akin na buntis ka noon? Oo, sinabi ko yun. Sinabi kong buntis ako. Pero hindi ba't sinabi mo na hindi mo anak ang pinagbubuntis ko? Kaya ano pa nga anak ang hinahanap mo sa akin? Wala kang anak! Hindi naman siguro sa pagkakataong ito Hindi na ipagkakit sa akin ng anak ko. Ang bait naman ng baby ko. Okay yung dalawa. Kung sino makasalo itong bola ay may ice cream. Oh, Carlo, halina na kayo. Nakanda na itong pagkain. Mga anak, halina kayo. Delia, Carlo, pwede ba tayo mag-usap kahit sandali lang? ikaw na naman. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, wala kang anak? At pwede ba umalis ka na? Delia. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Umalis ka na! Delia, parang awa mo na ako. Gusto kong makita at mayakap ang anak ko. Hindi ba't sinabi minsan mo lang. hindi mo siya anak? Ha? Ang kulit mo! Wala kang anak! Delia? Sweetheart, nariyan ka pala. Kinalulungkot ko. Pero hindi mo na makikita ang anak mo kahit kailan. Kahit maghabol ka pa sa korte. Diyan ka na! Delia, sandali lang. Ayan mo muna mayakap ko. Mahalikan ko ang anak ko. Parang awa mo lang, Delia. Gusto kong makita yung anak natin. Patawarin mo ko, Delia. Patawarin mo ko. From the past that's still Maging kontento sa kung anong meron sa atin. Dahil gaano man katotoo ang pag-ibig ng isang tao, ay meron din itong hangganan. Lalo na hindi may babalik dito ang pag-ibig at atensyon. At huwag abusuhin ang kabutihan ng ibang tao. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.